Kung may time machine lang ako, babalikan ko ang sarili ko at sasabihin ko, huwag kang mag-alala, kakayanin mo yan. Alam niyo ba, yung pakiramdam na sana may nagsabi sa atin ng mga bagay-bagay na ito. Dati pa, di ba? Para sana, kung alam na natin noon ito, mas maganda pa sana lalo ang buhay natin. Welcome and welcome back sa ating channel. Maraming salamat sa inyong muling pagsubaybay sa ating mga episodes. Sana po ay bago tayo magsimula, paki-share, paki-like at paki-subscribe na rin po ang ating episode na ito. Salamat po. Ayan, ang ating topic po ay walang iba kundi 10 mga bagay na sana alam na natin noon pa para sana mas magaan pa ang ating buhay. Oo, di ba? Yan ang ating topic ngayong araw na to. Without further ado, ano-ano ba ito? Ano ba yung mga bagay na sana alam na natin noon pa para sana mas mayaman tayo, mas masaya pa tayo, mas maganda pa ang mga bagay-bagay ngayon. Hindi ba? Pero bago ang lahat, nagkape na po ba kayo? Magkape po tayo. Masarap po magkape. Kape, pampagising sa umaga. Pero bago ang kape sa umaga, after niyo po palang, commercial po, after niyo po pala na gumising, ayan, magkaroon na po tayo ng routine na uminom ng warm water. Kahit isa o dalawang baso ng tubig ng warm water. Ito ay para maglinis na muli agad sa ating inner organs. At syempre, inihahanda nito ang lahat ng activity ng ating mga organs para tayo ay maging mas masigla sa buong maghapon. At maging mas effective pa sa ating mga kilos at sa mga gagawin natin. Ayan. Okay. So, number 1, sa ating 10 mga bagay na sana alam na natin noon pa. Pero sana, napanood nyo rin po sana itong, video natin na yan. Kasi ito ay extension or extended version po. Pero mas hihimayin natin yung mga ibang bagay pa na hindi natin nabanggit dito po sa video na yan. Okay, so number 1, ayan, hindi mo na kailangang, ang ganda nito, pasayahin ng iba. Ayan. So, hindi ka na kailangan maging clown. Ayan. Alam niyo dati, sobrang lagi kong, isa akong people pleaser. Ayokong, halimbawa may nagsalita na hindi maganda sa akin, hindi ako sasagot, hindi ako magsasalita, mananahimik ako. Ayan. At kapag meron ding nagsalita ng, alam mo yun, nakaka-offend, hindi ako mag-offend back sa isang tao. Hindi ko yun ugali. Kasi ayokong makasakit. Ayokong bumuka ang bibig ko ng, alam niyo, may masasagasaan ako, may masasaktan ako. Pero, sa pagdaan ng panahon, napansin ko lang na kapag pala lagi mong piniplease ang mga tao, hindi ka nagsasalita, hindi ka nag-explain din kung ano yung mga bagay na sana ay sinasagot mo doon sa mga taong iyon. May epekto rin pala yun. So, number 1 sa mga naging epekto sa akin ay parang hindi na-address yung mga issues na dapat ay na-address. Na sana, smoothly sailing ang lahat. Kasi, kapag hindi na-address, nangyari na ba sa inyo yan? Na pag hindi na-address ang isang issue, okay, so hindi ka sumagot, nauulit, diba? Paulit-ulit. At syempre, dahil nauulit, kung nasaktan ka ng isang beses at inulit-ulit, paulit-ulit ka rin nasasaktan. At ang nangyayari, nagkakaroon ka na ng parang withdrawal symptoms, diba? Or syndrome, withdrawal syndrome or symptoms na hindi mo na gustong makipaghalubilo dun sa tao or hindi mo na siya gustong makausap, hindi mo na gustong may ayos pa yung relationship mo sa kanya. Yun yung nagiging epekto. Hindi ko po alam sa inyo pero sa akin, slightly may ganong effect. So, para lang, huwag ka na masaktan ulit, huwag ka nang paulit-ulit ba na ganunin, lumalayo ako. Nagkakaroon ako ng boundary. Healthy boundary lang para hindi ka masaktan at hindi ka rin makasakit.
Pero yun nga, kapag ikaw ay naging people pleaser, ikaw rin ang may hirapan niya. Kasi kilala ka nila na, ito, lagi namang payag to, lagi namang kaya niyang gawin lahat, lagi namang gagawin nito ang lahat para sa akin. So nakikilala ka nilang ganun. In short, sa isang salitang, alam mo yun, uto-uto, ayan, uto-uto, kasi people pleaser ka, gagawin mo ang lahat para sa isang tao. Pero ngayon na 50 na tayo, or over 50, huwag mo nang gawin yan. Magkaroon ka ng isang firm. Pag sinabi mong no, sabihin mong no. In a very polite way or respectful way na hindi na. So, kailangan mong pass ka muna dyan. Okay? Kasi mapapagod ka dyan at yung taong ayaw mo or ayaw sa'yo, ayan. Alam mo yun, kahit anong gawin mo, pag ang tao na yon ay gusto lang na, alam mo, gusto mo lang niya na ikaw lang yung magbibigay, tapos siya ang tanggap ng tanggap, mapapagod ka. By experience, nakadama ako ng ganyan. Kaya, mas maganda, limitahan mo na ang mga bagay-bagay na o mga taong piniplease mo. Sa ganyang paraan, maingatan mo ang iyong personal peace, ang kapayapaan mo sa sarili mo. Oo, buddy, napakahalaga ng kapayapaan sa sarili. Dahil dito, pinapakita mo na mas importante na ang sarili mo kaysa sa mga taong hindi nagpahalaga sa iyo. Second, ang pera ay nauubos, pero ang tiwala, mahirap yan bawiin. Oo, mas maging matalino tayo sa pera, pero mas maging mabuti tayong tao. Oo, no, minsan talagang ang pagkakaibigan minsan nagkakaroon ng lamat yan kapag dating sa pera. Anumang relasyon. Pero alam nyo, kapag sinikap natin na ibalik ang tiwala ng isang tao o ng isang kaibigan sa pamagitan ng pagbabalik din ng kung ano man yung pera na nahiram or pera na nagastos, ayan, ibinabalik din ito ang lahat, ang tiwala, ang kumpiyansa sa bawat isa. Kasi minsan, alam mo yon, ako kasi nangyari na sa akin. Siyempre, hindi inaasahan, nakakahiram ka ng pera sa isang kaibigan. Pero alam mo yun, sinisikap mo ang lahat ng magagawa mo para maibalik sa tama. Sa isang banda, may isang kaibigan naman na, alam mo yun, nangyari din ito sa akin na lalapit siya, alam mo yung uto-uto. Uutuin ka niya, ikaw naman payag ka kasi kaibigan mo. Hanggang sa na-realize mo lang na, ayun pala, ginawang ka lang talaga ng pang-i-scam. At hindi niya na binalik. Diba? Hindi niya na binalik. Yun yung masakit. So, sana kayo dyan na mas bata pa, ayan, sikapin yung magtiwala, pero may hangganan ang pagtitiwala. Kasi, ikaw din ang maapektuhan yan. Yung ipon mo na, natunaw na. Diba? Ipon mo na, nawala pa. So, masakit, diba? Kapag ginamit tayo ng isang kaibigan para sa kanyang personal na pakinabang. Hindi maganda. Ang tawag dyan ay panglalamang. Sabi ng father-in-law ko, tawag dyan ay gawaing tiba-tiba. Ang panglalamang ay gawaing tiba-tiba. So, wag natin gawin na maging isang taong nanlalamang. Bagkus tayo ay magsikap na in our own little way, yan, wag umasa sa iba, at kung magkaroon ng, diba, tayo ng isang pagkakasunduan, kailangang ibalik sa tamang oras. Kung hindi naman, kailangan pa rin magsikap na maibalik iyon. Para iyon kasi ay pera ng iba. Diba? At ang tiwala nga naman ay hindi na ibabalik ng agad-agad pag ito ay nasira. Okay, so number 3. Yan, number 3. Hindi lahat ng kaibigan ay kaibigan talaga. Oo, may nagsabi ba dito sa inyo? Lahat ng mga tao ngayon ay problematic yan sa bagay na yan. Kasi marami tayong kakilala na mga tao na nasa paligid natin, mga naging bahagi ng buhay natin. Pero iilan lang ang totoong
masasabi mong kakampi mo. Iilan lang yung mga taong talagang, alam mo yon, talagang mapapagkatiwalaan mo. Kasi kailangan na nating mamili ng totoong mga kaibigan. Matuto na tayo mula sa mga naging karanasan natin na ang kaibigan ay maaring naging kababata mo, kaklase mo nung elementary, nung high school, nung college ka, or ka-church mo. So, lahat ng mga iyan, i-filter mo na kung sino yung mga taong talagang totoo sa'yo. Mararamdaman mo yan. Meron tayong tinatawag na instinct, mararamdaman mo kung sino yung mga taong talagang totoo. At meron ako talagang mga kaibigan na hanggang ngayon pinahalagahan ko, nagpaparamdam ako sa kanila, kasi naging mahalaga sila sa buhay ko. At ikaw din naman, mararamdaman mo na mahalaga rin. Mahalaga ka rin sa buhay nila. Yan. Okay. So number 4 naman, ang pagtanda ay obligasyon. Pero ang pag-mature ay choice. Oo. Pwede tayong tumanda, di ba? Nang hindi nagiging matalino. At tayo ay kailangang matuto na sa lahat ng mga pagkakamali. Huwag nang paulit-ulit. Ayan. So, ang pagtanda, no, yung pagbabago ng lahat ng itsura natin, pagbabago ng galaw natin, dating mabilis, ngayon ay medyo bumabagal na. Yung memorya natin, medyo bumabagal na rin. Yung some of our, yung mga kakayahan natin, hindi na ganon. Pero ang masasabi natin, tatanggapin natin lahat yan, yung pagtanda. Science ng pagtanda. Pero ang ang masakit pala, at hindi natin kailangang ipagwalang bahala, ay yung pagtanda ng may karunungan. Pagtanda na hindi ka lang basta nag-mature, kung hindi nagkaroon ka ng mas wiser na kaisipan. Mas marunong ka nang tingnan ang mga bagay-bagay mula sa malayo pa lang. Yung naaamoy mo na agad kung ikaw ba ay magiging masaya dito o mapapahama ka. So, kailangan marunong ka na sa edad mong 50 or over 50, alam mo na dapat kung ano yung magiging masaya ka or yung magpapahamak sa'yo. Kailangang ingatan mo na ang sarili mo para hindi ka na magkamali dahil matanda na tayo. 6 naman, hindi mo kontrolado ang desisyon ng iba. Ayan. So, tanggapin mo na may mga taong aalis at mawawala. Hayaan mo silang maging part lang ng buhay mo. Huwag mo silang pigilan na umalis kasi desisyon nila yun. Hayaan mo na matuto ka mula sa pagdaan nila at huwag silang, alam mo yung, hayaan mo padaanin mo lang sila sa buhay mo. Huwag mo silang patambayin sa buhay mo, lalo na yung mga taong hindi nakakatulong sa'yo. Kapi tayo. Kapi tayo para magising. Napakaaga po kasi ngayon, kaya kailangan natin magkape. Kape. Kasi yung mga taong umaalis, part talaga ng buhay yan. Hindi ba sa Ecclesiastes 3:1 ang sabi doon? In everything, there is an appointed time. So, minsan may mga taong dadating sa'yo. Tapos, mga ilang panahon, aalis naman. Ganon din, maraming mga ganyang mga tao sa atin. Minsan, nagbibigay ng aral. Madalas, bibigyan ka ng experience na kung saan pwede kang masaktan, pero natututo ka. At may mga tao din naman na talagang nandyan at mananatili dahil sila talaga yung mga totoong kaibigan sa'yo. Ayan. Okay, with number 7, huwag matakot magkamali. Doon tayo natututo. Mas okay nang sumubok at mabigo kaysa puro what if, di ba? Ano kaya? Hanggang sa huli, hindi mo nasubukan. Hindi mo to yung nalaman kung talagang kaya mo ba yun gawin. Huwag matakot, ibig sabihin habang may buhay, habang tayo ay nandito sa ganitong edad, huwag tayong humintong mangarap at magplano ng mga bagay-bagay na pwedeng magpasaya pa sa atin. Huwag tayong matakot kasi hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan.
Kaya habang bata pa, try natin ang mga bagay-bagay na pwede natin gawin. Pero syempre, mag-ingat at pakaisipin mabuti bago ito subukan. Ano yung mga cause and effect or consequences ng mga bagay-bagay. Alright, so number 8. Number 8 na tayo. Oras ang pinaka mahalagang regalo. Oo, hindi pera. Yung oras natin na nandito pa tayo sa mundong ito, yan ang pinaka-luxury ng buhay natin. Bakit? Yan, bukod sa tulog, bukod sa oras, yan talaga ang mga luxury o yung mga mamahaling mga abstract thing na dapat ay talagang pinahahalagahan natin. Bakit? Kasi pwede tayong kumita uli ng pera, pero yung ating mga oras na pinalipas ay hindi na natin agad-agad or hindi na talaga maibabalik pa. Kaya kailangan natin na gawin ang lahat ng mahalagang bagay sa mga oras na meron tayo. Yun talagang importante nating magagawa. At magiging makabuluhan ang lahat yan dahil makikita natin na ito ay makakatulong sa atin habang tayo ay narito pa at magiging masaya pa ang ating buhay dahil sa mga choices natin na ginawa. Ayan, pahalagahan ng iyong oras ha. Kasi hindi natin alam ang present ngayon, pwedeng magbago, diba? This is a gift for us, our present. And we cannot declare our future dahil hindi tayo ang may hawak niyan. So pahalagahan ang oras natin sa bawat minuto na ating buhay. Ang bawat minuto ay mahalaga. Okay, with number 9, ang bilis na natin. Maging mabait pero wag daw maging tanga. Oo. Narinig mo ako, maging mabait pero wag maging tanga. Dahil minsan yung pagiging sobrang mabuti ka sa kapwa, 'di ba? Gaya ng nabanggit ko na kanina. Sobrang gagawin naman ng lahat nila para, alam mo 'yun, gamitin 'yun para ma-scam ka, lokohin ka at yung may tawag doon yung parang sasamantalahin ang iyong kabaitan. Yun nga, ibinibigay mo na ang iyong kanan, ang iyong kaliwa, pati lahat ng buong sarili mo, kailangan mong ibigay para lamang ba sa kanilang kasiyahan. Pero dapat hindi ganyan ang ginagawa ng isang taong dapat ay wiser na. So, maging mabuti sa kapwa, pero alamin kung hanggang kailan ka lang dapat maging mabuti. Kasi kailangan mo rin lumaban kapag alam mong may mali na. At kapag may katwiran ka, kailangan mong ipaglaban yan. Mag-set down ng boundary. Kailangan mag-set ng hanggang dito lang ako at hindi mo na ako kailangang paikutin sa iyong mga palad. Ayan, paikutin sa iyong mga palad. Parang naririnig ko sa mga teleserye, no? Ayan, so kailangan magkaroon ka na ng self-boundary. Kailangan mong ingatan ng iyong sarili sa mga toxic na mga tao, sa mga taong manggagamit, sa mga taong uutuin ka lang. Pero sa huli naman, di ba? Hindi ka naman pala importante, hindi ka naman pala mahalaga. At, di ba, natakbuhan ka pa ng maraming mga naipon mo, pwedeng mga, alam mo yun, mga talagang pera, mga mahalagang bagay sa buhay mo. Ayan. Minsan pa nga, hindi lang yan, sinisira pa nga nila ang iyong pamilya, ang iyong pagkatao. Diba? Pinipintasan ka pa nila habang ikaw ay nakatalikod. Yun yung mga taong talagang nakakalungkot na namimit natin sa buhay natin, pero talagang ginagawan tayo ng mga masasakit na mga bagay. So, kailangan mo nang i-boundary ang sarili mo dyan sa mga taong yan at wag nang maging bahagi sila ng buhay mo. Dito kasi para maingatan mo na ang iyong mental health, emotional health, physical health, at lalo na syempre sa spiritual na kalusugan mo. Kasi habang nagagalit ka, ang puso mo ay nakaangkla sa galit na yan sa mga taong yun. At dahil galit ka, hindi ka nakakapagpatawad. At dahil hindi ka nakakapagpatawad, ang iyong relasyon sa kanya ay naapektuhan.
Kaya, kailangan mong i-let go ang mga taong yan. I-let go sa buhay mo. At wag nang maging bahagi sila ng mga bagay pa na darating sa'yo. Ng mga success pa na darating sa'yo. Alright, so number 10, finally, totoo ito, lagi itong binabanggit. Hindi pa huli ang lahat. Kahit anong tagal na ng panahon na lumipas, pwede pa tayo magsimula muli. Oo naman, naniniwala ako na marami pang mga bagay na pwedeng mangyari sa atin. Habang nakakaroon tayo ng panibagong simula, maraming mga pwedeng mangyari sa buhay pa natin. Pwede tayo mag-start ng isang bagong negosyo, bagong grupo ng mga tao na kung saan makakapagpasaya pa sa atin. Kung sino man yung mga nakasakit sa atin noon, mga kaibigan mo man yan, hayaan mo na sila. Sikapin natin magpatawad sa kanila at sikapin natin buuin uli ang ating sarili nang malayo na sa kanila, nang hindi na sila kasama sa buhay natin. At yan, lahat ng mga bagay na nabanggit natin dito, kailangan natin tong isaalang-alang lagi para hindi na tayo magkamali pa. Ulitin natin yung 10 bagay na kailangan natin. Sana na alam na natin noon pa. Dahil kapag alam na natin ang mga bagay na ito, noon pa sana, at ngayon na-discover natin na maraming epekto ito sa ating buhay. Diba? Pagkawala ng pera, maraming pangloloko, maraming pang gagamit na ginawa sa atin. Siyempre, apektado tayo sa lahat ng nangyari na yan. So, kailangan natin na i-reviewin ito. Hindi kailangang pasayahin ng lahat. Yan yung una. Pangalawa, ang pera ay naubos at ang tiwala. Siyempre pa, kailangan maging matalino na tayo ngayon. Number 3, hindi lahat ng kaibigan ay totoong mga kaibigan. Number 4, ang pagtanda ay obligasyon. Kailangan natin maging mas matalino sa ating mga choices. And then number 5, ang kalusugan talaga ay ang ating wealth. Ayan. So health is wealth. Ayan. Kailangan nating wag abusuhin ang ating katawan. Parang hindi ko nabanggit ito kanina. Isingit ko na po. Ayan. Health is wealth. Kailangan wag nating abusuhin ang ating katawan. At habang bata pa, lahat ng pag-iingat sa ating sarili ay gawin natin para sa pagtanda, hindi tayo yung may iniinda na maraming sakit. Ayan. Excuse me po. So sa ngayon pa lang, kailangan nating ingatan na ang ating sarili or nung bata pa or nung yung bata pa ng gaya mo, ingatan mo ng iyong sarili. Yung mga choices na wag uminom, wag manigarilyo, ayan. Kailangan matulog na maaga at magkaroon ng proper schedule, pwede mag-exercise habang bata. Kasi pag lumipas na ang panahon, masasabi mo sa sarili mo, ay, sayang sana ginawa ko to noon. Ayan. Maraming mga sayang, maraming mga what ifs. Ayan. So, another pa ay yung hindi mo kailangang kontrolin o hindi ka na dapat magpakontrol sa mga desisyon mo sa ibang mga tao. Ayan. At huwag matakot magkamali. Siyempre pa, sumubok pero kailangan mong mag-ingat sa pagsubok. Number 8 naman ay oras na napakahalaga. Ito ay regalo sa atin. Kailangan nating gamitin sa pinaka-effective na mga paraan. Kailangan pinaka-kapaki-pakinabang sa ating lahat. Lalo na sa sarili mo. At maging mabait pero huwag tayong magpauto. At syempre, lahat ng mga bagay na pwede natin gawin, hindi pa tayo huli para ito ay masimulan natin. Hindi pa huli ang lahat. Ang ating buhay ay may purpose. Tayo ay 50 onwards. Ang ating buhay higit kailanman ay may purpose. May purpose para sa ating mga anak, sa ating asawa o sa partner natin, sa ating pamilya. At higit sa lahat, ang purpose na nararamdaman natin na ito ay nagbibigay sa atin ng panibagong sigla, panibagong saya, panibagong nakakadama tayo na tayo ay masaya dahil may mga taong natutulungan tayo kahit sa maliliit lang na paraan. So, kailangan nating gisingin ang ating sarili para tayo ay hindi na muling magsisi pa
dahil hindi natin nagawa yung mga bagay-bagay noon. Pero diba, sabi nga sa number 10, hindi pa ang huli ang lahat. Pwede pa tayo mag-reset, mag-restart, at magsimulang magplano muli sa mga susunod na mga panahon. Ano ba ang gusto kong gawin? Yan. Sabi ni Stephen Covey, begin with the end in mind. So ano yung napipicture mo sa sarili mo na pwede mo pang gawin at magiging established ka pa pagdating ng mga panahon na yan. So yan yung gawin mo. Ayan. Kape muna po ulit tayo. Pasensya na po ang ingay ng aso sa kapitbahay. Kaya kung mas bata ka pa o nasa kalagitnaan ka ng edad mo ngayon, tandaan mo, magiging okay din ang lahat. Sinasabi ko rin to sa sarili ko. Darating ka rin sa point na matatawa ka na lang kasi, alam mo yun, sa lahat ng mga pinagdaanan mo, pwede mong sabihin, ay, ang tatag ko, ay, kaya ko pala. Ay, naku po, salamat po at natakal po natin ang lahat ng yan. Sana po may matutunan kayo or may natutunan kayo sa ating mga na-discuss. At sana po, kung ito ay nakatulong sa inyo, mag-comment naman po kayo dyan kung ano po yung mga bagay na nagugustuhan nyo sa ating mga discussion. At ano rin po yung mga gusto nyo pong itakal natin dito po sa ating channel. Maraming po salamat. Ako sana po i-like, share at subscribe nyo po yan. At syempre, hindi ko po nakalimutan, pakisuyong inumin niyo po ang inyong supplement, vitamins, and maintenance. At ingatan niyo po ang inyong sarili niyo. Magkaroon ng sapat na tulog at maayos na diet, syempre pa. At ganoon din po, kung kaya pa, mag-exercise po. Mahalaga po ito sa ating kalusugan para sa ating maayos po na kalagayan ng puso at syempre po, masayang isip din. Maraming po salamat sa huli. Stay maganda, inside out. Oo, ikaw. Stay maganda, inside out. God bless po. Bye-bye.